Isa na namang masayang araw sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Okay, pag-usapan po natin Mayor Baste Duterte. Binanatan po ang PBBM administration. At sa Senator Amy Marcos, binanatan na naman si Tambaloslos. At samantala si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nananawagan kay President Bongbong Marcos Jr. na lumaban ka ng patas. Ang pinag-uusapan po natin dito ay this coming election, sana walang dayaan. Alright? Laban lang ng patas, walang dayaan. Lalo na yung garapalang dayaan. Hindi po maganda yan. Magwawala ang taong bayan dyan. Alright? At pasasalamatan po natin ang ating mga subscriber, viewer, na nagbigay po ng pang-burger, 10 Hong Kong dollars, galing po kay Helen Dalanta, at kay Noemi Browning 7672, nagbigay po ng 1.99 US dollar. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, umpisahan po natin kay Mayor Baste. Matindi po ito. Itong binanatan, itong banat ni Mayor Baste, Ito po yung sinabi niya. Ito po sa nakaraang PDP nila sa Davao. Ito yung sinabi po niya, pakinggan po ninyo. How much can you give to our country during this election? So, gaano kalaki daw o karami ang maibibigay mo ito sa ating bansa sa darating na eleksyon? Kasi matagal na tayong pinahihirapan. Talaga, I know, because I am the local elected official of this city. I am the mayor, and as far as I can see, this administration has been very oppressive. Kaayog yun. Bisaya yun. No. Oppressive. Sabi niya, this administration has been very oppressive. Mang-aapi. Nang aapi. O di ba ang dami na nilang inaapi. Yung chief of staff ng ating vice president, yung lawyer, sila Harry Roque, ang dami na po nilang inaapi, Kaya yan po ang gawain ngayon ng administrasyong ito. So I think of it this way. Lahat ng mga kandidato natin dito under PDP, including those who are guest candidates. Ang mga guest candidates po si Kibuloy, Marcoleta, and Vic Rodriguez. So far, yan pa lang. Okay, ulitin natin, ang mga kandidato natin dito under the PDP, including those who are guest candidates, will be a vote against an administration. Ito po'y vote protest, parang ganon. Protesta laban sa administrasyon. Ipapakita po natin na ang pagboto natin sa minority or anong tawag nito, opposition sa PDP ay isang pagboto o pagpapakita na tayo ay hindi sang-ayon sa pamamalakad ng gobyernong ito. Kumbaga, ito'y vote protest. Will be a vote against an administration that has done nothing but pull this country and its people. Ang sabi, na walang ginawa kundi lokohin, dayain ang ating bansa at ang mga tao. Yan po ang banat ni Mayor Baste Duterte. Matindi po ito. Diretsahan, prangkahan. Yan po ang banat ng ating magiting at matapang, maisog na si Mayor Baste Duterte. So, naalala nyo yung nakarang administrasyon, 2019. Hindi po ba't nung senatorial election o midterm election 2019, ang dami pong nanalo
na mga kandidato po ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Diyan na sila Bongo, si Bato, nanalo rin si Amy Marcos. Alam ko parang Duterte slate din siya no? Pero parang guest candidate, 'di ba? Kinampanya pa yan ni Sara Duterte. Kaya naging magkaibigan yan eh. Ibig sabihin, kapag yung mga yung administrasyon dati ni Pangulong Duterte, yung mga kandidato niya, kapag nagpanalo, ibig sabihin sumasang-ayon po yung mga tao sa pamamalakad, sa pamumuno ng presidente, no? So ganun po yung magiging picture ngayon this coming midterm election. Kapag po yung mga kandidato ng senador ay ulitin natin ulit. Kapag yung mga kandidato ng administrasyon ay natalo, ibig sabihin yung pagpapakita po ng protest na hindi kami masaya sa pamumuno mo, Bongbong Marcos. Yun po ang ibig sabihin ng ating ni Mayor Baste Duterte. Kaya napaka-importante po ng midterm election na ito. At isa pa, alam naman natin nasampahan na ng impeachment complaint ang ating Vice President. Isa po itong pagsuporta na para may mga umalalay na senador kay BP Sara kapag nanalo po yung mga kandidato ng PDP laban. Ang lahat po nito, siyam yata ito, ay iniendorso ko po, no? Ikakandidato ko po sa inyo, sa mga nanonood sa akin at sa mga kaibigan ko, kamag-anak at kapamilya, kapuso, kapatid. So, yung siyam na yan, ewan ko kung may dadagdag pa dyan, ano? Basta ito, iboboto ko tong siyam na to. So, bahala na po kayo, kung ano desisyon nyo. Hindi, bahala na po kayo sa tatlo. May kulang pa ng tatlo. Bahala na po kayo sa tatlo. So, yun po ang ibig sabihin ni Mayor Baste Duterte. Importante po itong midterm election. Kung hanggat maaari, wag na tayong bumoto sa mga slate ng administrasyon. Pero nasa inyo pa rin ang desisyon. Hindi ko kayo pinangungunahan. Kumbaga, nangangampanya lang ako. Parang kinakamayan ko kayo, kayo na po ang magdesisyon. So, hindi ko kayo pinipilit, ano? Anyway, basahin naman po natin yung pahayag ni Senator Amy Marcos. Ito po'y banat niya kay Tambaloslos. Huwag na ituloy yan. Ang sinasabi po itong, reaction po ito ni Senator Amy sa pro-impeachment kay BP Sara rally. Huwag na ituloy yan. Sinasabi niya, impeachment kay BP Sara. Panggulo lang yan, o panggulo yan sa ating bansa. Sundan natin si Apo Bongbong na huwag nang mag-impeachment kasi watak-watak na tayo. Magkakaroon pa ng watak-watak. Yang problema ng abono, krudo, murang pagkain, yan na lang ang tutukan natin. So, ang sinasabi niya, tayong mga mambabatas, diyan tayo tumutok. No? Abono, krudo, murang pagkain, yan na lang ang tutukan natin. Huwag na tayong mag-away-away, ang layo pa ng 2028. Naku, yung mga ambisyoso dyan. Sino bang may malaking ambisyon? Kilala natin. Si Tambaloslos, Speaker Martin Romualdez. Ang laki ng ambisyon niya. Gustong-gusto niyang magpresidente. Ang problema, ayaw sa kanya ng mga tao. Pero pinipilit niya, no? Nagpupumilit na maging presidente. Hanggang ngayon, hindi matanggap, hindi maintindihan ni Martin Romualdez na ayaw sa'yo ng mga tao. Tuloy natin. Naku, yung mga ambisyoso dyan na nakakalat, pwede ba? Tumigil muna. Ang daming issue. Ha? Alam nyo, ako naniniwala talagang galit si Senator Amy kay Tamba.
talagang busit na busit siya dyan. Siguro pinoprotektahan niya yung kanyang kapatid. Kasi nadadamay yung kapatid niya eh. Alam natin, mahal niya yung kapatid niya yan eh. Pero dahil sa pinaggagawa ni Speaker Martin Romualdez, ang iniisip ni Senator Amy, nadadama yung kapatid niya. Ngayon, speaking of Senator Amy, Marcos yan. Alam natin. At mananatili yang Marcos. Mananatili yan. Pero there is a possibility na iniisip ko. Alam nyo, kapag nagpatuloy itong masamang pamamalakad, pamumuno ni Bongbong Marcos at yung INC, lumabas uli. Yung pinakita nilang millions na nagrally. At kung magiging masama nga ang ating bansa o mapapasama sa pamumuno ni PBBM, baka lumabas po ulit ang INC at sasamahan po natin ng mga tao. Baka nandyan kasi yung possibility na kumbaga nanawagan na ng Marcos resign ang INC at ang marami ng kumbaga nananawagan ng Marcos resign. There is a possibility baka po si Senator Amy manawagan na rin na kapatid, matanda siya dyan kay Bongbong. So tawag sa Pangasinan yan ang tawag doon, ading, di ba? Ading, pakiusap, mag-resign ka na. Baka posible. Huwag po nating alisin yung posibilidad na yun, na pwede yung mangyari kapag nagkagulo na tao, talagang nagwelga na ang tao, dahil hindi natin nakikita, natitigil ito eh. Hindi natin nakikita yung kinuhang bilyon-bilyon sa PhilHealth, 90 billion o 60 billion lang ang nakuha kasi na-TRO. Kinuha yung 62 billion sa SSS, 62 billion sa GSIS, 117 billion sa PDIC. At itong napapabalita na halos lahat na yata ng asset ng gobyerno ibibenta, nasa balita po yan, nasa dyaryo yan. At kung ano-ano pang mga kinukuha, binenta, mga ginto. That was last year, 2024. Paano ngayon this 2025? Wala na ba silang kukunin na bilyon-bilyon? Titigil na ba sila? Wala po tayong nakikita na sila'y titigil. Wala. Parang ang nakikita natin sasairin talaga ang pera ng bayan. Yan po ang nakikita natin. At ito'y sinabi na ng kahit mga dilawan na lalo na dito sa budget ng Pilipinas 2025. Talagang marami nang nagsabi na this is history, kumbaga. Pinakamalaking corruption in the history of the Philippines. This 2025 budget. Marami nang nagsabi. Talagang mayroong laganap, lantaran, garapalan na korupsyon dito po sa ating bansa. Kaya kapag nagpatuloy yan at tuluyang nagrally na ang INC at sinamahan natin, posible pong manawagan na rin si Amy Marcos. Anyway, magkaibigan pa rin naman si VP Sara at Amy. Kumbaga, wag nating isara yung pinto ng Duterte supporters kay Senator Amy. Pero, pinag-iisipan ko pa kung iboboto ko si Senator Amy kasi may bakante tayong tatlo No? Hindi naman sinasabihan ni VP Sara ng masama si Senator Amy. Kaya lang, iba na ngayon, nag-iingat na si VP Sara. Lalo na kay Senator Amy Marcos yan. Hindi natin alam, baka spy, no? So, pero ako, kasi ang inuugali ko ngayon, hanggat maaari, ayokong mag-judge, no? Ayokong manghusga sa isang tao. Yan po yung inuugali ko. At never din akong naniniwala agad-agad sa mga balita. Kailangan mong
kailangan mag-research ka muna, totoo ba to? Google lang eh. Totoo ba tong balita? Kapag hindi naman ibinabalita sa TV, sa radyo, sa newspaper, maaring walang nagko-confirm. So, ingat tayo sa mga ganon, ano? At hanggat maaari, wag po tayo munang maghusga. Wag agad-agad manghusga. So, yun po yung pinapractice ko sa sarili ko. Well, of course, kung nakikita natin, garapala na talaga yung corruption, there is a corruption, pwede nating prangkahin, pwede nating diretsuhin ng administrasyon na corrupt kayo. Kasi nakikita na at marami na nagsasalita. Pwede yon. Anyway, basahin po natin yung pahayag naman ni dating Pangulong Duterte. Ito po. Wala naman ako nakikita na tendency of the President Marcos to be abusive and would condone itong violence. Wala naman ako nakikita dyan. So this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan nila tayo, sabi ko nga, a fair share, patas lang ang laban. No? He will not allow, nakagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga tao, tayo noon, huwag kayong pumasok sa takutan. Alright? It's not good. Let us keep democracy as what is handed down to our parents. I-preserve natin ang legacy na binigay sa atin. What is that? Democracy. Sabi niya, huwag kayong pumasok sa takutan. Itong TRICOM, pag-iimbestiga sa mga vloggers, yan po ay pananakot. 2022 election, naalala ko si Kiko Pangilinan, nagdemanda ng vlogger, ano? Pamedya siya, may pinakita pa siyang papel, yung demand letter, ano? Yung pala naman, hindi pala niya itinuloy. Hindi niya itinuloy. Nagpamedya lang, i-demand ako. Naalala niyo yon? May mga dinimanda si Kiko. Hindi niya itinuloy. Ano yung ginawa niya? Pananakot. Na, sige, upakan niyo ko, i-demand ko kayo. Yung isang way na yon, isang pananakot yon. Ganon din po yung ginawa nila sa good government, dun sa chief of staff ni VP Sara, na pag kayo kumontra, nilabanan nyo kami, ganyan ang mangyayari sa inyo. Ganyan yung ginawa kay Harry Roque, na kapag kumontra kayo, pag lumaban kayo, ganyan ang gagawin. Kaya lang, hindi tumitigil eh. Andiyan si Vic Rodriguez, si Representative Ungab, lumalaban eh. Pantaleon Alvarez, lumalaban. Lumalaban. So, hindi lahat kaya nilang i-oppress. Hindi lahat kaya nilang apihin. No? At hindi lahat matatakot nila. So, yan po yung yung maganda, no, na mayroong mga humaharap na matatapang. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na magiging patas ang laban this coming election? Wala bang garapala na dayaan? Subukan nila. Diyan nila masusubukan yung puwersa ng tao. People power na yan. Kapag yung garapala na dayaan, people power na yan. Basahin ko lang po itong saglit. Komento po statement ni Juan Ponce Enrile. Many of the former PRRD followers are advocates and supporters of strong armed style government. Ang pinag-uusapan po rito parang EJK, no? They think that the PRRD drug war was legitimate law enforcement policy. It was not. Okay. The anti-drug law did not, to my recollection, authorize killing suspected people with impunity. No Congress under our constitutional law ever authorized summary killings of suspected people, even criminals caught red-handed and not authorized
by law to be killed. Summary. Medyo mahaba pa to eh. Paikliin lang natin, pasimplihin na natin. Ang gustong sabihin ni dating Senator Juan Ponce Enrile ay itong pang-salvage. EJK, extrajudicial killing, salvage. Hindi talaga pinapayagan ng batas yan. Pero noong pinatupad ni Pangulong Duterte ang war against drug, ginagawa na nila yan sa Davao eh, no? Inimplement lang nila sa buong bansa noong presidente na si Pangulong Duterte. Lagi kong sinasabi ito, hindi pa nanunumpa si Pangulong Duterte, pero panalo na siya sa eleksyon. Kasi bibigyan ka ng 1 month para magtalaga ka sa mga cabinet member mo, cabinet official. Mag-a-appoint ka, no? So bibigyan ka ng 1 month. Panalo na siya sa eleksyon, na-declare na ng House of Representatives, diyan dinideclare yan eh. Pero hindi pa siya nanunumpa sa Malacanang. Mayroon ng mga sumusuko, mayroon ng tumutumba. Paano mo masasabi ngayon na kagagawan yan ni Pangulong Bongbong, ni PRRD? Eh hindi pa siya pumupwesto sa Malacanang eh. Wala pa siya sa Malacanang eh. Wala pa siyang command. Ibig sabihin wala pa siyang command. Hindi pa nga siya nanunumpa eh. Pero may mga sumusuko na, may tumutumba na. So ang sinasabi ko sa inyo, Mr. Juan Ponce Enrile, lahat ng killings sa war against drug ni Pangulong Duterte, hindi po yan lahat kagagawan ng mga pulis ni PRRD, hindi po yan lahat kagagawan ni PRRD, no? Ito yung formula ng Davao na in-implement ni Pangulong Duterte sa buong bansa, no? Kapag nagpakita ka ng pressure sa mga kriminal, especially drug related, no? Kapag nagpakita ka, sila mismo kikilos eh. Tinanong nga siya eh, sino ba, meron ka bang death squad? Sabi niya meron. Sino-sino? Anong pangalan? Hindi ko kilala. Ang death squad niya, yung mismong nasa inner ng sindikato. Ganito po yan, no? Ipinaliwanag yan eh, ni Bato at ni PRRD. Dahil alam na ng drug lord, alam na rin ng mga addict, pusher, mga drug dealer, alam na seryoso ang gagawing war against drug ni Pangulong Duterte. Nararamdaman nila yan eh. Kaya may mga sumusuko na agad, mayroon na agad tumutumba, pero wala pa sa posisyon, wala pa sa pwesto si Pangulong Duterte, so hindi kagagawan ni Pangulong Duterte yan. Kagagawan na yan nung mga nasa sindikato. Ini-eliminate nila yung mga marami ng alam. Napapanood natin to sa pelikula eh. Yung sa isang sindikato, let's say, meron ka ng 1 taon doon sa loob ng sindikato. Pag marami ng alam, napapanood natin sa pelikula to at nangyayari sa totoong buhay. Kapag yung isang member doon, marami ng alam, tinutumba ng mga leader ng sindikato. Marami ka ng alam, itutumba ka na. Kasi baka mahuli sila dahil sa'yo. Baka magiba yung sindikato dahil sa'yo. Kasi marami ka ng alam. Pero syempre, yung mga trusted na tauhan nila, na matagal na sa sindikato, yun ang inaalagaan nila. Hindi nila syempre itutumbay. Pero kung ikaw meron ka ng 1 taon or 2 taon, marami ka ng alam. Kilala mo na yung pinaka nasa tuktok, no? Yun, mga tinutumba po yun. Nangyayari po yun sa totoong buhay at napapanood natin sa pelikula. Ganon din po yung sa drug related, no? Merong general, merong narco-politics. Yung narco-politics, baka nakikita natin sa TV, laging ini-interview eh. Doon, kapag halimbawa, narco-politics, mayroong nakakakilala sa kanya, paupo na si Pangulong Duterte, sila na mismo tumutumba doon. Tinutumba na nila yun kasi iingatan nila yung image nila eh.
Isa akong politician na nagninegosyo sa drugs. No? Kaya yung may mga alam sa akin, ito may alam to eh. Ito may alam to. Tumba na yan. Ganon din mga generals. Di ba? Ang daming kalaban na generals na sangkot sa droga. Ganon din ginagawa. Sila na mismo nag-i-eliminate para maligtas nila yung katawan nila. Kumbaga, ito, magiging testigo balang araw, tumba yan. So, hindi lahat ng killings, Senator Juan Ponce Enrile, ay ang pulis ang may kagagawan, ang ating dating Pangulo ang may kagagawan. Hindi. Yung sindikato na mismo ang tumutumba sa mga tauhan nila. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.